dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan. Ang legal. Usapang legal. Usapang legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Ano pa ba yun? Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang legal. Ilang araw lang ako nawala. Nakalimutan ko na kagad. Anyway, pasensya na mental block. Anyway, maganda po ang ating talakayan. Pag-uusapan po natin yan dahil ilang last month and then this month nagkaroon po ng pamamaril. Issue ang pamamaril sa mga kabataan. At dahil dito lumutang na naman ang pag-angkin ni Senator Robin Hood Padilla dun sa sinasabi niyang Robin Padilla Law. No? Ano nga ba itong Robin Padilla Law? At totoo ba yung claim na siya ang nagpasa ng batas na ito? Usapang legal. Uunahan ko na po kayo. Mali po ang claim ni Miss Mariel Rodriguez at ni Robin Padilla na kanya o siya ang nagpasa ng Robin Padilla Law. Ang primary author po ng Robin Padilla Law ay si dating Senador Ramon Revilla Sr. Yan. Siya po ang may akda nitong Robin Padilla Law na nakabatay doon sa naging kaso niya doon sa nag-ugat sa pag-hit and run. No? Ano ba sa Tagalog yung hit and run? Meron po siyang nabangga pero tinakbuhan niya. Isang kawawang balut vendor sa Angeles City sa Pampanga. Doon po nag-ugat ang Robin Padilla Law. Usapang legal. So again, hindi po ito batas na inakda o ipinasa ni Robin Padilla, contrary sa mga pag-aangkin ng kung sino mang Poncio Pilato. Ito po ay batas
no, na ipinasa matapos ma-convict, mahatulang nagkasala beyond reasonable doubt si Ginoong Robin Padilla sa hindi po ang kaso po niya hindi dahil sa nakabangga siya. Yun po ang naging pinag-ugatan kung bakit na-discover ang ilang malalakas na kalibre ng baril sa pag-iingat ni Robin Padilla na noon ay wala pong kaukulang lisensya, wala pong permit to own at wala din pong permit to carry or license to own at permit to carry, contrary sa kanyang binanggit nang siya ay maaresto ng walang warrant. Usapang Legal. Ang nangyari po dito sa Robin Padilla Law, siya lamang po ang nakinabang dito. Bakit kanyo? Dahil po dati ay lubhang napakataas, no, ng parusa kapag ka ikaw ay nahatulan na nagkasala doon sa illegal possession of firearms. So ibig pong sabihin, ito pong batas na ito ay iniakda primarily by the late, wala na ba si dating Senator yung tatay ni Senator Bong Revilla? Pag-double check nga, ayoko magkamali. Yan. Nung tatay ni Senator Bong Revilla, yun po ang may akda nitong batas na ito. Pero totoo ka, Mr. Rosita Atienza. Yes. Totoo ka, Mr. Rosita Atienza, na ito ay ginawa, iniakda, ipinasa, isinabatas para makabenepisyo itong si Robin Padilla. Napakaswerte, ano? Sana kapag kayo ay nagkaroon ng kaso, meron ding ibang senador na mag-akda ng batas o magpasa ng batas para makabenepisyo kayo. Usapang Legal. Bagaman po at generally, sa ilalim po ng ating saligang batas, ipinagbabawal po yung ex post facto law. Ang ibig sabihin nun yung batas na ipinasa para magparusa doon sa mga krimen na nangyari na o kaya ay magpataas sa krimen ng mga nangyari na. Ito naman po, no, binapayagan po ng batas na mag-retroact ang epekto ng isang bagong batas kapag ka ito ay makakabenepisyo or advantageous or pabor doon sa nakasuhan o sa isang nahatulang nagkasala. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, sa DZRH News Television, sa ating website, sa YouTube at DZRH News at DZRH News Television, sa ating Facebook tonight. Usapang Legal. Feel free to share our discussion tonight para maiwasan po ang pagkalat ng fake news na minsan ay nag-uugat pa o nag-uumpisa pa sa ilang mga opisyal ng gobyerno. Ayan. Diba? Yun ang nakalulungkot eh. Ano nga po ba ang nangyari doon sa kaso ni Mr. Robin Padilla noon pong October 26, 1992? No? Diyan po sa isang restaurant dyan sa Santo Cristo Angeles City sa Pampanga, namataan po ang isang pajero na noon yung nakakita dito ay hindi po alam kung sino ang nakasakay o nagmamaneho dito. No, so ang isang pajero na ito ay napakabilis daw po ng takbo, no? Batay po, ang kinikwento ko po sa inyo ay batay sa mismong mga ebidensya or facts, no, na na-establish sa pagdinig ng kaso. Pwede po ninyong i-check ang Robin Padilla, ang kaso ni Senator Robin Padilla. Ayan. So, noon pong binanggit ko na petsa, no, napadaan daw po siya doon at namataan siya na napakabilis ng takbo. Dahil ito na pong nakawitness, no, sina Ginoong Manarang at Perez na parehong mga miyembro ng isang ng Spectrum at ng isang civic organization or civic group at barangay disaster, yung member ng Barangay Disaster BDCC, Barangay Disaster Coordinating Council, nakatahan doon dahil napakalakas daw po ng ulan. Sabi nila, baka naman maaksidente, bakit ba napakabilis magmaneho nitong nakasakay na pajerong ito? True enough, after some time, hindi pa nalalayo, no, nakarinig sila ng screeching sound, di ba, yung biglang nagpepreno.
Tapos nakarinig din po sila ng merong parang tumama. No? Nung pagtingin po nila, yung kawawang balot vendor ay nabundol pala ng Pajero na later on they found out na minamaneho ni Ginoong Robin Padilla. Usapang Legal. That time, hindi pa po nila kilala kung sino ang driver nito. So tumawag po sila sa pulis para sabihin na, no, itong Pajero na ito may plate number, no, naka PMA 777, pasensya na kayo, binanggit ko na, naka-available naman ito online, sa mismong kaso published by the Supreme Court, no, i-alerto itong plate number na ito, Pajero, may description pa. Tingnan ninyo to, hanggang sa nagkaroon po ng habulan, na-alerto ang mga pulis, nagkaroon ng habulan, hanggang dyan sa may Iglesia ni Cristo, dun sa may highway. No, di ba? Alam na alam ko ang kwento. No? So, pagkatapos po sa MacArthur Highway, doon sa harap ng Iglesia ni Cristo, nagpang-abot. Pero hindi po, kumbaga, umiwas pa rin po ulit itong nagmamaneho ng Pajero. At dahil doon, inalerto yung mga pulis, no, na naka-station malapit sa may Abacan Bridge. At doon, may 2 pulis po na naghihintay. At doon na po na corner, no, kumbaga, nahuli itong Pajero. Usapang Legal. Itong Pajero na nakabundol, nag-hit and run sa isang kawawang balot vendor na nagtatrabaho lamang. Ayan. So, hindi pa po nila alam na meron itong dalang baril. Kaya lang, no, ang sinabi po ng pulis, sige, bumaba ka nga dyan. Pagbaba, na-realize po nila na ito ay si Robin Padilla, na ngayon ay ibinoto niyong senador. Usapang Legal. So, dahil nga po siya ay gumagawa siya ng, kumbaga, tingnan nyo, pinagtitripan ako dahil si Robin Padilla ako. Ganon yung mga dramahan. No? Meron pong mga dramahan na nangyari. No? Sabi niya, dahil sa kanyang nag-gather na po kasi yung crowd, no? Dahil syempre si isang artista, nagkaroon na po ng mga tao na nakiosyoso. Alam niyo naman ng mga Pinoy, hindi po ba maosyoso, no? So nagsidatingan ang mga tao at doon ay nagpapaawa ang mga tingnan niyo, kinakawawa ako nitong mga pulis na ito, pinagtitripan ako nitong pulis na ito, tingnan niyo, kinukuha pati ang kung ano mang gamit ko dito. Doon, dahil sa pagdadrama ni Robin Padilla, na-expose ang baril, no, nasa kanyang bulsa at not in the bulsa, no, na-expose, no, ang kanyang daladalang baril. Usapang Legal. At dahil pa dito, sabi niya, sige, kailangan kumpiskahin na. Asan ang lisensya mo dito sa baril na ito? Wala po siyang maipakitang lisensya. Yan. Pagkatapos, sabi niya, baka meron ka pang iba dyan. This prompted, no, na-trigger po yung mga pulis, na-prompt ang mga pulis na tingnan pa yung looban ng kanyang sasakyan. And true enough, nakita ng pabuksan yung nang makita ang looban na malapit sa driver's seat, ay nakita po ang isa pang baril. In short, marami po, I think may nakuha pa pong ibang mga matataas na kalibre ng baril kay Ginoong Robin Padilla. Usapang Legal. At ito po ay mayroon pang mga live bullets, no, inside. Marami po ang nakuha sa kanya. At dahil dito, siya po ay nakasuhan. Usapang Legal. Yun. So, dahil sa pagdadrama at nagalit pa siya, nanghihingi ng, ng simpatya sa mga taong nag-gather doon, nakita yung kanyang mga baril. Ayan. At siya po ay sabi ng Gael, lalo tuloy naging mayabang kasi binoto nyo. Ayan. So, nakasuhan po siya ng illegal possession of firearms o yung pag-iingat ng illegal na baril. Dahil po doon, na-convict noong 1994 at nakulong mula 1995 hanggang 1998. Usapang Legal. Pero original po kasi ang desisyon ng Supreme Court ay ng lower court ay reklusyon perpet.
reklusyon temporal hanggang reklusyon perpetua. Usapang Legal. Ang kahatol po nito, no, ay roughly ito po ay 17 years and 4 months hanggang 40 years in prison. Ibig sabihin 17 taon at 4 na buwan hanggang 40 taong pagkakulong sana para kay Robin Padilla. Usapang Legal. Nagkaroon po ng apela sa kataas-taasang hukuman at binago ang kanyang sentensya ng 10 taon at 1 araw hanggang 18 taon at 8 buwan at 1 araw. 10 years and 1 day up to 18 years, 8 months and 1 day. Yun po ang naging huling sentensya, yung sentensya ng Supreme Court kay Robin Padilla. Usapang Legal. Usapang Legal. So ganun po talaga ang naging kwento. Actually, sabi niya, ganun pala ang istorya ni Robin. Tandang-tanda pa ni attorney. Ang tanda ko lang nakulong siya sa illegal na barel. Actually, hindi ko po siya masyadong natandaan. Kaya binalikan ko po yung kaso. Pwede po ninyong basahin. Meron po siyang kaso na available sa Supreme Court website. Maaari niyo pong maraari po ninyong basahin. Bakit po bakit po bigla siyang nakalabas kung ganun pala kahaba kahit pa binababa ng Supreme Court ang kanyang sentensya, bakit po siya nakalabas? Yan po at iba pang ating sasagutin at syempre meron tanong later. Kung ikaw ay may-ari ng baril at ginamit ng ibang tao sa krimen ang baril mo, ano ang maaari mong maging pananagutan? Another question, no? Dahil ito po ay common na nangyayari para sa mga nag-iingat ng baril. Paano? O kung ikaw ay may baril, pwede mo bang turuang humawak ng baril ang minor de edad mong anak dahil as early as this time, anak, kailangan mong matuto ng self-defense. Pwede po ba ito? Yan po at iba pang ating tatalakayin sa atin pong pagbabalik. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po. Legal. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco.